Sarap mag-walking. Pagka nagkakaedad dapat madalas ang ganito para napapump ng husto ang puso. Hindi yung puro trabaho, uwi, kain, tulog, nood ng TV. Ganun lang po ang buhay natin madalas ganun. Ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataong kumana ng walking naman dito sa creek. Dito po tayo sa Adera. Kapatid nating Pakistani. Nagtatrabaho po yan dyan sa mga barko na yan. Dito po ako dumaan, mamaya doon po tayo dadaan, doon sa may garden para makita natin yung parehas na view dito sa side ng mga pantalan at saka doon sa side ng garden mamaya pabalik doon sa ating pinagparkan. Ito ang buhay nila dito ayan, simple lang. Sarap ng buhay din ng ganyan, no? Buhay kasi depende kung paano mo titignan kung magiging malungkot ka talagang ang mentality mo laging malungkot. Pero sila maski ganyan ng trabaho, siguro may iilan sa kanila ang kontento na sa buhay or sa ginagawa nila. Yun ang importante. Mas importante para sa akin, sa opinion ko, yung maging kontento sa buhay, mabuhay ng simple, hindi yung mabuhay nung hindi na natin nakakaangat. Mahirap din masanay kasi sa ganun kailangan mong i-maintain ba. Nasanay ka sa ganung estado ng buhay mo, lalo na naging masaya ka sa ganung estado, obligado kang i-maintain yun, no? Ngayon kung paano ma-maintain yung ganung lifestyle, depende na sa pumapasok na income. Siguro sa iba kayang-kaya nilang i-maintain yung ganung lifestyle dahil meron silang negosyo, negosyong sabihin na natin tuloy-tuloy. Mapalad yung mga ganong tao. So gaya nating aliping sa gigilid lamang, wala po tayong negosyo at kailangan kumayod, magtrabaho, gumising araw-araw, tumayo, pumasok, magtrabaho ng 12 hours daily. Pero kailangan yan sa buhay para mabuhay. Ayan, ano ba yun? Yung mga kalakal na dala ng mga ano na yan, dala ng mga barko. So pasensya na po dahil talagang tutok tayo sa araw. Subukan po natin lumipat sa kabila, baka sakaling mabawasan. Pero pag uwi po natin, ayan po ang maganda kasi nasa likod po natin ang araw. Sa ngayon ang araw po ay talagang paakyat, no? Sunrise, mag alas 8. Hopefully makabalik tayo before 8 doon sa parking area natin. Malapit na po tayo sa Al Maktoum Bridge. Ito pong bridge na to matagal nang naitayo at
Hindi ko alam kung matatanaw natin ang clock tower dito. Mukha atang hindi. Mukhang hindi natin matatanaw ang clock tower dito. Dubai Creek Customs Center. Ayan, oh. Key 6 and 7. Ayan, custom building nila. Ang ganda ng aso. So yun po ang Dera side. Dera. Yung nakikita nyo yung dalawang building, ginawa po ng company namin yan, no? Matagal na panahon na. So, ang ating destination po ay dito sa Macton Bridge. So malapit na po tayo sa Bukana. Aakyat lang po tayo, tignan ng mga view, tapos babalik na rin. Dito sa side na to tayo dadaan sa Baniyas Road ba to? Diyan sa Baniyas Road babalik. Ngayon medyo nakatutok po tayo sa araw, pero ascending Al Maktoum Bridge, magandang view na po yan dahil halos nasa likod natin ang araw. Ay nako, buhay Dubai, ang tagal. Tagal na po tayo dito sa Dubai. Halos nakita natin ang development nitong area na to dahil simula po nung tayo po'y pinalad at nakapunta dito sa Dubai, dito na po ako tumira sa Dera side. Kita po natin ang mga development, mga pagbabago dito sa area na to. Tayo po ay nandito bagong tayo ay dumating dito. Ang Dubai po ay pa-develop pa lang. Yun yung time na yung mga buildings po sa Burj Dubai area ay tinatayo pa lang po yun. Tapos ongoing din po ang construction nila ng metro. Tagal na po yun. So nandito na po tayo sa Al Maktoum Bridge. Ay, Maktoum Bridge. So sa Al Maktoum Bridge po ay nakikita natin ang view ng creek, no? Ako natin ang view ng creek. So oras po ay 7:39. 7:39 po. Meron pa tayong 20 minutes. So kailangan tayong kumana. Kailangan natin bilisan ng lakad natin. Alas 8 na. Bilisan ang takbo natin. Pagka po merong mga fun run, mga marathon, isa po ito sa mga
ruta ng mga participants. Tayo Maktoum Bridge. Oh, sarap nilang tumakbo. Exercise. Subukan kaya natin tumakbo ng konti, no? Pang ano lang, tanggal para ba? Pero oras tayo nito, sigurado. Okay na yung mga walking muna para di mabigla. Pagka binigla mong takbo baka atakihin tayo. Tagal po tayong hindi nag-walking Dadali tayo. Ay, maraming nag-fishing dito Masarap din mag-fishing, so medyo wala tayong tiyaga Ayan. Tigil tayo saglit. Ayan. Ay, Dubai. From Dubai. Ayan, may mga nag-fishing sa baba. Kaya pa po tayo doon sa pinakataas ng Maktoum. Ito naman po yung kabilang side niya. Ayan. Sa bandang doon po, nandun yung clock tower. Pero hindi ko alam kung kita nyo dito. Ito naman yung kabilang side ng Al Maktoum. Ayan, Al Maktoum Bridge. Sige, kaya pa tayo. Hanggang doon na lang, tapos balik na tayo para sakto ang timing natin. Dito meron pang nag-iikot ng baso. Hindi maganda yun, dapat kinukuha yun. Yung fishing sila sa baba. So best na yun. Wala natin yung Dubai food naman. Halos nasa tuktok po tayo ng Dubai Creek. Bigil muna po tayo dito para makita natin yung view. Yan ang view ng Dubai. Tapos doon po tayo galing. Yan po ay tuloy-tuloy na, palabas na ng palabas na po yan ng dagat, no? Siguro hindi na po ako pupunta doon at ito na po yung pinaka-apex, no? Pinakamataas na portion ng Maktoum Bridge. Ayan po tayo. Yan po ang view ng Dubai Creek. At tayo po ibababa na pabalik doon sa ating parking area. Ito po, pagkaliwa natin medyo may naglawa po ng nasa likod na po
po natin ang araw niyan. Ingat na po tayo dito dahil marami rin po nagbabike dito. So may mga scooter din, no? So tama lang po itong ano natin. October 18, Sabado, 7:40 umaga. Pabalik na po tayo sa park natin. Ito po ang Mactum Bridge. Ito pong sasakyan na sa lubong po natin. Yan po ay papunta ng Dubai Mall area. Ito, ayos-ayos na lakarin ito. Gawa ng araw po ay nasa likod na natin, pagkakaliwa natin. Ay nako, nakapaglakad din, nakalakad din. Kinakain niya yung dahon. Kita niyo ba yun? Pumitas ng dahon sa may kinain. Kinakain ba yan? Ba't siya kinakain niya? Bumira siya eh, tapos kinain niya. Ito mga kapatid nating Pakistani o Indiano eh, nakakaingip din eh. Marami silang mga walang nakainin. Parang talbos eh, yung ano, kinuha niya. Parang talbos. Bumiglas, tas pinain niya. Subukan ko kaya. Bumira kaya ako. Wag. Baka sumakit ang tiyan natin. Balik na tayo. Ay, nakapaglakad din. Nakapaglakad din. Ito si Lola oh, nakasalubong natin kanina. Lalakad siya. Siya dun sa clock tower. Ayun yung clock tower. Hindi ko alam kung tanaw nyo no? Or ano ng camera. So dito tayo dadaan sa Banias Road para makita nyo naman yung kabilang side no? No. Excuse me po. Nabahin na tayo. Yan. So dito tayo dadaan. So may mga garden dito tayong dadaanan. Excuse me po. Excuse me po ulit. Nababahin na tayo ah.
na. Ang araw po ay nasa likod natin, kaya makikita nyo ang aking shadow. Ayan o, may ibon. Gawa po ng mag-winter na. Mga ibon po yung mga migratory birds. On the way na po dito yan. So by November, December, marami na pong ibon dito. So dito po tayo dadaan para makita nyo naman yung side ng Banias Road, pati po yung mga gusali along Banias Road. Banias Road nga ba to? Ayan. Tayo dadaan. Sarap yung maarawan. Tagal na tayong di naaarawan din, kaya ayos na ayos tong walking natin. Vitamin D rin yan. So ito, kung lalakarin natin ng ganito yan, ito lang ang makikita nyo pero pasok po tayo dito sa may garden nila para makita natin yung mga tanim. Yes. Pasok po tayo dito. Yun. Mga halaman po sila dito, no? Ito pong Dubai o yung ibang mga Middle East, ito po ay karaniwan na ang lupa po sa kanila ay buhangin. Pero nakita nyo po, nakakapagtanim sila ng mga halaman dahil po sa drainage, sa irrigation system nila. Yung lahat po yan merong gaya po niyan, hindi ko alam kung nakikita nyo, puro drift irrigation po. So meron po talaga silang irrigation system. Meron silang tubig na siyang nag-distribute para madiligan yung mga tanim nila. Kailangan po nilang gawin yun, gawa po ng hindi po madalas ang pag-ulan dito sa Middle East. Siguro sa loob ng isang taon 2 hanggang 5 lang, at hindi pa po ganun kalakasan. Sa region po ng Ras Al Khaimah, Fujairah, dyan medyo madalas ang ulan. Hindi naman po madalas, pero kumpara mo sa Abu Dhabi, Dubai, mas maraming ulan doon sa area nila. Pero dito sa Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Quwain, Ajman, ay talaga pong bihira ang ulan dito. Kaya para mabuhay ang mga halaman nila, kailangan nilang merong irrigation system na talaga naman pong effective. Hindi po gaya sa atin na in my opinion, siguro sa ibang lugar na hindi ganong umuulan, palagay ko hindi po effective ang pagkakaroon ng drift irrigation ng system. Gawa po ng madalas ang ulan at madalas po ang baha sa atin. Maraming factor ang pagbaha sa atin. Unang-una na siguro talagang nagbago na ang klima, no? Nagbago na at magbabago pa ang klima sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Mas marami at mas malalakas na dala ng tubig o ulan ang mga bagyo ngayon sa Pilipinas.
Dahil po dyan talagang napakalaking volume ang dulot ng mga pag-ulan ngayon, mga bagyo sa Pilipinas. So mas malalakas at mas marami pong dalang ulan ang mga bagyo sa atin o mga ulan sa atin. Dahil po dyan, expect po natin na talagang kung wala tayong proper drainage system sa ating lugar, talagang makakaranas tayo ng baha. Isa pa po sa dahilan, talagang nakakalbo na rin. Hindi naman nakakalbo, talagang nabawasan na rin ang mga rainforest, yung mga ating kagubatan. Dahil dyan, maraming probinsya ang nakakaranas na ng landslide, flash flood, dahil na rin po sa yung mga dating may mga puno na siyang sumisipsip sa ulan, talagang unti-unti na rin nababawasan. Kagabi po nag-search ako sa Google Map. Doon po sa area ng Isabela na paruktong ng Sierra Madre, may nakita po akong isang nickel mining no? Alam ko restricted forest area yun, ano? Pero huwag niyo po akong i-quote, pero sa gitna ng sa gitna ng virgin forest meron kang nickel mine. Grabe, iniyagan ng gobyerno yun at ng local government nila. Parang sayang, parang sayang. Anyways, talagang buhay eventually mas lalala pang kalagayan. So dapat gawin natin is maliliit na bagay, makatulong at enjoy na lang ang buhay. Enjoy na lang natin ang buhay. Ayun ang ibon, no? Kumuha ng oops, mayroong dadaan na bike. Ayan. Dati pong meron tayong bike dito kaso nanakaw nadali Okay, lapit na po tayo sa parking area natin at ang oras naman ngayon ay 8:00. Todas tayo. Bilisan natin. 8:00 na pala. Bilisan natin. Takbo tayong konti. Ayan, takbo ni Charles Barkley. Aray ko. Okay, tama na. Okay na yun. Yari tayo. 8:00 na. Malapit na rin naman tayo, pero kailangan natin magmadali. 8:00 na. Dito pwede tayo dito tayo.
Ay, sumigit na pa natin. Iba na talaga pagka nagkakaedad na. Iba na pagka nagkakaedad. Talaga namang normal sa tao ang tumatanda at manghihina. Kaya yung mga kabataan mas magandang na enjoy nila. Gusto nilang mamasyal, pumunta sa iba't ibang lugar, gawin na nila habang meron silang lakas. Pagka nagkakaedad ka, talagang mahihirapan ka ng lumakad. Kaya po natin talagang sumakit na yung kanang binti ko tanda na talaga. 8 hindi tayo nakatala ng tubig. Pero okay na rin.